Pinalayas nila ang isang matandang lalaki mula sa kumpanya nang hindi nila alam na siya pala ang tunay na may-ari. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Maaga pa lamang ng umaga nang dahan-dahang bumangon si Mario mula sa kama, dama ang kanyang edad, ngunit pinatatakbo ng isang malinaw at matibay na pasya. Sa salamin, nakita niya ang mukhang hinubog ng panahon at karanasan. Habang inaayos niya ang kanyang puting buhok at itinatama ang kwelyo ng kanyang simpleng kamiseta, marahan siyang ngumiti at bumulong sa sarili. Ngayon ang perpektong araw para malaman kung sino talaga ang karapat-dapat sa lahat ng itinayo ko. Matagal na siyang hindi nagbibihis ng ganito kasimple, ngunit sinadya niya ito ngayon. Nais ni Mario na makihalubilo sa kanyang mga empleyado bilang isang karaniwang tao, walang titulo o pagkilala, bilang tagapagtatag ng isa sa pinakamalalaking kumpanyang nagpapautang para sa sasakyan sa rehiyon. Umatras na siya sa pamumuno at ipinagkatiwala ang posisyon ng CEO sa kanyang anak na si Antonio, na noon ay naghahanda ng mamuno ng sangay sa ibang lungsod. Ngunit bago tuluyang bumitaw, kailangan ni Mario na pumili ng taong may kakayahan at karapat-dapat magpatuloy ng kanyang pinaghirapan sa buong buhay. Huminto sa harap ng matayog na gusaling yari sa bakal at salamin ang inuupahang payak na sasakyan. Tumingala si Mario sa pamilyar na logo ng kumpanya, isang disenyong siya mismo ang gumawa maraming taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim at pumasok sa gusali. Dumaraan ang mga empleyado nang nagmamadali. Walang kaalam-alam kung sino talaga siya. Abala ang lobby, puno ng tunog ng nagriring na telepono at mga tinig na puno ng stress. Isang receptionist na hindi man lang tumitingin, ang malamig na nagtanong, "Magandang umaga po, may appointment po ba kayo?" "Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa mga options sa financing," mahinahong sagot ni Mario. Walang interes na itinuro niya ang isang mesa. "Maghintay po kayo ron, may tutulong sa inyo mamaya." Sa kabilang banda ng silid si Angel, isang team supervisor, ay tumingin kay Mario nang may halatang pangmamaliit. Tuwid ang tindig at may mapagmataas na ekspresyon, ibinulong niya sa mga katrabaho. Ang mga matatandang yan, akala nila alam nila ang financing. Hindi nga marunong gumamit ng computer. Tahimik silang nagtawanan. Narinig yon ni Mario, ngunit nagkunwari siyang wala. Maingat siyang lumapit sa mesa at umupo. Para sa lahat, isa lamang siyang abala. Dumating si Jerry, isang batang empleyado na simple ang bihis, ngunit may mabait at mapagmasid na mga mata. "Maaari ko po ba kayong tulungan, sir?" tanong niya nang may tunay na interes. Ngumiti si Mario. "Oo, gusto kong maintindihan ang inyong mga financing plan." Umupo si Jerry at ipinaliwanag ang lahat ng may tiyaga gamit ang mga salitang madaling maintindihan ng kahit sino. Nagpakita siya ng mga brochure, nagbigay ng mga halimbawa at nag-take pa ng notes para mas malinaw ang paliwanag. Mula sa malayo, sumimangot si Angel at sumigaw, "Jerry, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga kliyenteng halatang hindi seryoso. May mga target tayong kailangang maabot." Huminto si Jerry, tumingin sa kanya at mahinahong sumagot, "Lahat po ay karapat-dapat sa maayos na serbisyo." Umikot ang mga mata ni Angel, tumawa ng mapanukso at umalis. Tahimik na inobserbahan ni Mario ang lahat, namangha sa malinaw na kaibahan ng magalang na binata at ng iba pang empleyado. Napansin niya ang malamig na pakikitungo ni Angel sa kanyang team at ang takot na tila bumabalot sa buong opisina. Walang nangangahas sumuway sa kanya. Habang naghihintay, napansin ni Mario ang maliliit na kilos na nagsisiwalat ng maraming bagay. May isang babaeng napipilitang ngumiti lamang kapag may importanteng kliyente. May empleyadong umiiwas ng tingin, halatang ayaw tumulong. Ang kumpanyang minsan niyang inisip na simbolo ng etika at respeto ay ngayon parang malamig at mekanikal na lugar. Sa isang maikling pahinga, nagtungo si Mario sa cafeteria.
Nang humingi siya ng kape, itinuro lamang ng staff ang self-service machine. Ngumiti siya at sinubukang gamitin iyon, ngunit maling pindutan ang napindot at natapon ang kape sa tray. May ilang empleyadong bahagyang natawa, dumaan si Angel at malakas na nagkomento. Baka kailangan pa niyang tawagan ang apo niya para tumulong kung makakauwi pa siya. Mas maraming tawa ang sumunod. Nakita iyon ni Jerry at agad na lumapit. Huwag po kayong mag-alala, sir. Medyo mahirap talaga ang mga makinang ito. Mabait niyang sabi habang tumutulong maglinis. Tumango si Mario bilang pasasalamat, lubhang naantig sa kabaitan ng binata. Habang lumilipas ang araw, pinuntahan ni Mario ang iba't ibang departamento, kunwari naghahanap pa ng impormasyon. Paulit-ulit ang nakita niya, kawalang interes, lamig o pagkainis. Walang gustong tumulong maliban kay Jerry na patuloy na sumasama at sinasagot ang lahat ng tanong ng may malasakit. Isang sandali, tinanong siya ni Mario, masaya ka ba sa pagtatrabaho rito? Napagod na ngumiti si Jerry, masaya po sir, pero hindi laging madali. Nakakalimutan ng iba na sa likod ng bawat target at numero may totoong tao. Tumango lamang si Mario habang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Kalaunan, tinawag sila ni Angel, kunwari sinusuri ang proseso ng serbisyo. Maayos na po ba ang lahat? Tanong niya, pilit na magalang ang boses. Pinag-iisipan ko pa, sagot ni Mario. Baka mas bagay po sa inyo ang mas maliit na ahensya, may ngising sabi ni Angel. Malalaking kontrata ang hinahawakan namin dito. Lalong hindi komportable si Jerry. Nang muling pagalitan siya ni Angel, mahinahon niyang sinabi, hindi po tama na kutyain ang isang matandang lalaki na nagtatanong lang. Wala po siyang ginagawang masama, gusto lang niyang umintindi. Itinaas ni Angel ang boses para marinig ng lahat. Ako ang nagdedesisyon kung ano ang tama rito, Jerry. Kung gusto mong manatili sa trabaho, maaari kitang ilipat sa bodega. Doon ka maraming oras mag-isip. May ilang tumawa, ang iba na may umiwas ng tingin. Namula ang mukha ni Jerry, ngunit hindi siya umatras. Kahit ganon, mariin niyang sagot, lahat ay karapat-dapat tratuhin ng may dignidad. Lumapit si Angel at malamig na sinabi, kung gusto mong manatili sa kumpanyang ito, matuto kang sumunod sa utos. Tahimik na nakaupo si Mario, kalmado ang mukha, ngunit halatang puno ng pagkadismaya at galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng taong ito na ba ang naging kumpanya ko? Bulong niya sa sarili. Lalong bumigat ang tensyon sa silid. Bumalik si Jerry sa kanyang mesa habang patuloy si Angel sa pag-utos. Nanatiling nakaupo si Mario, kunwari nagbabasa ng brochure, ngunit ang totoo'y pinagmamasdan niya ang lahat. Napansin niyang walang ngumiti, lahat ay parang robot kumilos. Ang init at mga pagpapahalagang minsan niyang itinanim ay wala na. At saka isang simpleng insidente ang nagpabago sa lahat. Isang galit na kliyente ang nagreklamo tungkol sa pagkaantala ng kontrata. Nataranta si Angel at agad lumapit para ayusin ang sitwasyon. Si Mario, na malapit lamang, ay sinubukang pakalmahin ng lalaki at mahinahong ipinaliwanag na minsan ay kailangan talaga ng oras ang mga ganitong bagay. Ngunit para kay Angel, problema ang kanyang pakikialam. Sir, huwag po kayong makialam sa trabaho namin, matalim niyang sabi. Tumutulong lang po ako, mabait na sagot ni Mario. Minsan, malaking tulong ang kaunting pasensya. Lalo siyang nainis sa kalmadong tinig ni Mario. Sa sobrang galit, malakas niyang hinampas ang mesa. Ito ay hindi charity, isa itong profesional na kumpanya, security. Ilabas ninyo ang lalaking ito. Dahan-dahang lumapit ang dalawang gwardya, sina Dante at Domingo, halatang hindi sigurado sa nangyayari. Biglang tumahimik ang buong opisina. Biglang tumayo si Jerry at lumapit. Wala po siyang ginawang mali, matapang niyang sinabi. Galit na hinarap siya ni Angel. Magsalita ka pa ng isa, Jerry, at sasama ka sa kanya palabas. Malamig na babala ni Angel.
Nasabi ko na sa'yo, hindi ako nagtitiis ng pagsuway. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Mario mula sa kanyang inuupuan, inaagapay ang sarili sa mesa. Ang tahimik niyang kilos ay nagpatigil sa buong silid. Lahat ay napalingon. Inayos niya ang kanyang jacket, huminga ng malalim at saka nagsalita ng malinaw at matatag. Tama na. Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Napatawa ng pilit si Angel. Paumanhin, ano? Tanong niya, pilit tinatakpan ng kaba sa pamamagitan ng sarkasmo. Ako ang nagtatag, mahinahong ulit ni Mario. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Maraming taon na ang nakalipas. Bumalik ako ngayon para makita kung ano na ang naging anyo nito. Biglang nagtawanan ang mga empleyado. Si Angel, nakapamaywang, ay nangisi. Talaga, at ako naman ang reyna ng bansa. Dapat siguro magpatingin ka na sa ganyang mga pantasya. Walang oras ang mga tao rito para pagbigyan yan. Ngunit nanatiling matatag si Mario. Ang tunay na nakalulungkot, sabi niya, ay kung paanong naging normal na rito ang kawalang galang, nakakalimutan ng mga tao na ang kapangyarihan ay pwedeng magpalit ng kamay kapag hindi nila inaasahan. Nakatayo si Jerry, hindi malaman ang paniniwalaan. Ngunit may kung anong sa paraan ng pagsasalita ni Mario, isang katapatan na hindi niya kayang balewalain. Sir, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Marahan niyang tanong. Kayo po ba talaga ang nagtatag? Tumango si Mario, hindi umaalis ang tingin. Galit na galit, sigaw ni Angel sa mga gwardya, Dante Domingo, ilabas ninyo siya, ngayon na. Nag-atubili ang mga gwardya at nagpalitan ng nag-aalanganing tingin. Pero wala naman po siyang ginagawang masama, sabi ng isa litong-lito. Direktang utos ang ibinigay ko. Singhal ni Angel. Marahang itinaas ni Mario ang kanyang mga kamay. Hindi na kailangan ng eksena. Aalis na ako ng kusa. Nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan. Sa huling paglingon niya, nakita niya ang parehong mapangmataas na mga mukha at pabulong na panunuya. Ngunit may isang tingin na namukod tangi. Ang kay Jerry, puno ng malasakit at pag-aalala. Gusto sanang magsalita ni Jerry, ngunit pinigilan siya ni Angel sa isang matalim na kumpas. Sumunod ka sa kanya at huwag ka nang bumalik. Saglit siyang nagalinlangan, nakayuko. Pagkatapos, nang maabot ni Mario ang pinto, nagpasya si Jerry. Ibinagsak niya ang mga dokumentong hawak at tumakbo palabas, hindi alintana ang mapanghusgang mga tingin sa paligid. Sa labas, naglalakad na si Mario sa kalsada. Papadilim na ang langit at ang malamig na hangin ay ginugulo ang kanyang puting buhok. Naabutan siya ni Jerry, bahagyang hinihingal. Pasensya na po talaga sa nangyari sa inyo. Hindi po iyon tama. Walang sinuman ang dapat tratuhin ng ganoon. Humarap si Mario sa kanya, banayad ang ekspresyon. Huwag kang humingi ng paumanhin para sa pagkakamali ng iba, marahan niyang sabi. Ikaw lang ang nagpakita ng tunay na disente. Litong-lito pa rin, nagtanong si Jerry, pero totoo po ba? Kayo po ba talaga ang may-ari? O paraan lang iyon para takutin sila? Ngumiti si Mario ng bahagya, may misteryo. Sabihin na lang natin, bukas magiging malinaw ang lahat, babalik ako at magbabago ang mga bagay. Tahimik na nanatili si Jerry, pinagmamasdan ang matandang lalaki habang papalayo. May kung anong hindi maikakaila sa kanyang tinig at tindig. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip niya kahit na wala na si Mario sa paningin. Sa loob ng opisina, sinulyapan ng mga katrabaho si Jerry ng may kuryosidad. Nakatayo na si Angel sa may pasukan, nakatiklop ang mga braso. Nagpapakabayani ka na ngayon? Tanong niya na may mapanuksong ngiti. Hindi siya sinagot ni Jerry ng diretsyo. Sinabi lamang niya, kung siya nga talaga ang may-ari,
Pagsisisihan mo ang bawat salitang sinabi mo. Maikling tumawa si Angel nang mapagwalang bahala. Tingnan natin kung papasok ka pa bukas. Bumalik si Jerry sa kanyang mesa ngunit wala roon ang kanyang isipan. Hindi siya makapagpokus. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang ulo ang bawat salitang binitiwan ni Mario. Samantala, umuwi si Mario, naglalakad ng kalmado ngunit determinado. Natutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman sa araw na iyon. At bagaman hindi pa alam ng iba, ibabalik niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kumpanya, ang pagkatao nito. Lubos nang dumilim ang gabi nang pumasok ang sasakyan ni Mario sa bakal na tarangkahan ng kanyang ari-arian. Umilaw ang mga ilaw sa hardin, nagbigay ng mainit na liwanag sa engranding mansyon. Ang katahimikan ng lugar ay lubos na kaiba sa malamig na kawalang pakialam na kanyang naranasan sa trabaho. Bumaba si Mario sa sasakyan at nagtungo sa pangunahing pasukan. Agad na binuksan ng dorma ng pinto at magalang siyang binati, ngunit tumango lamang si Mario at pumasok, hinayaang pakalmahin ng katahimikan ng tahanan ang kanyang isip. Sa loob ng sala, nakaupo si Antonio na napapaligiran ng mga papel at dokumento. Tumingala siya nang pumasok ang kanyang ama, napansin ang pagod at bahagyang nasaktang anyo ng mukha nito. "Dad, ang tagal mo pong nawala," sabi ni Antonio na may pag-aalala. Dahan-dahang umupo si Mario. "Kailangan ko ng oras. Kailangan kong makita mismo kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Ang nasaksihan ko ngayon ay kahiya-hiya." Kumunot ang noo ni Antonio. "Ano ang ibig mong sabihin?" At doon nagsimulang magkwento si Mario, bawat sandali, bawat insulto, bawat walang pakialam na tawa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pagkadismaya at tahimik na galit. "Tiningnan nila ako na parang problema, na parang wala akong lugar doon," sabi niya. Nanatiling mabigat ang kanyang mga salita sa silid at tahimik na nakaupo si Antonio, unti-unting nauunawaan ang bigat ng natuklasan ng kanyang ama. Isa sa mga empleyado, si Angel, ay tinawanan ako, kinutya ang paraan ng pagsasalita ko at itinuring akong parang wala akong lugar doon. Inutusan pa niya ang security na palayasin ako. Si Antonio, na tahimik na nakikinig, ay napahawak sa kanyang mukha, hindi makapaniwala. "Alam kong may tensyon sa trabaho, Dad, pero hindi ko akalaing umabot na sa ganyan. Matagal na si Angel sa atin. Akala ko talaga isa siya sa mga maaasahan." Diretsong tumingin si Mario sa kanyang anak, matatag ang tinig. "Maasahan? Baka magaling lang siyang magpakita ng kapangyarihan, pero ang nakita ko ay kayabangan, wala nang iba. Siya na ang naging mukha ng kumpanyang ito na wala nang malasakit. Kita na lang ang mahalaga ngayon. Hindi iyon ang negosyong pinangarap kong itayo." Lumapit si Antonio, sinusubukang pakalmahin ang usapan. "Maayos pa natin ito, Dad, pero kailangan nating mag-ingat. Kung papasok ka lang bukas at basta ideklara kung sino ka, maaaring maging malaking iskandalo ito." Malalim ang buntong hininga ni Mario. "Hayaan nilang pag-usapan ng iskandalo kung gusto nila. Hindi ako interesado sa itsura. Ang mahalaga sa akin ay gawin ang tama." Sandali siyang tumigil bago magdagdag. "May isang binata, si Jerry. Mabait, magalang, at handang tumulong. Ipinaalala niya sa akin kung ano ang pinaninindigan ng kumpanyang ito noong mga unang araw. Kung mas marami pang katulad niya, uuwi sana akong may pagmamalaki." Si Antonio, na ngayon mas seryoso ang mukha, ay nagtanong, "Kaya ano ang balak mong gawin kay Angel?" Dahan-dahang tumayo si Mario at naglakad sa silid, umaasa sa kanyang tungkod. Kailangan niyang matutunan ang kahulugan ng respeto. Ang basta na lang siyang tanggalin ay wala ring ituturo. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng binabaliwala, minamaliit at kinakausap ng may paghamak. Doon lamang siya maaaring magmuni-muni kung paano niya tinrato ang iba.
Tumawid ang mga braso ni Antonio habang nag-iisip. Kaya gusto mo siyang maturuan ng leksyon. Sa tingin ko, naiintindihan ko. Paano kung ibaba natin ang posisyon niya? Ilagay siya sa trabahong mapipilitan siyang matuto ng kababaang loob. Siguro gawin siyang tagalinis para sa wakas ay maunawaan niya kung paano niya tinrato ang mga taong nagpapatakbo ng lugar. Tumigil si Mario at bahagyang ngumiti. Yan, anak ko, ang eksaktong uri ng hustisyang nasa isip ko, pero bahagi lang iyan ng plano. Tumaas ang kilay ni Antonio. May iba pa? Dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan ang matanda at nagsalita ng kalmado ngunit determinado. Meron pa. May gusto pa akong gawin at may kinalaman iyon kay Jerry. Ipinaalala niya sa akin ang sarili ko noong bata pa ako. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon pero hindi ko pa masasabi ang lahat. Bukas, malalaman din ang lahat. Bahagyang yumuko si Antonio, puno ng kuryosidad. Hindi mo ba pwedeng sabihin ngayon? Ngumiti si Mario at umiling. Magtiwala ka sa akin. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon kung sino ang karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon at kung sino ang handa na para sa bagong simula. Sandaling natahimik ang silid. Ang mahinang tiktak ng orasan sa malayo ang pumuno sa katahimikan. Tumingin si Antonio sa kanyang ama nang may bagong pag-unawa. Mayroon ka pa rin ang parehong alab nung sinimulan mo ang kumpanya, sabi niya na may munting ngiti. Pero sana magpahinga ka muna. Malaki ang bukas at kung ikaw mismo ang haharap dito, kakailanganin mo ang lakas mo. Tumango si Mario, muling dahan-dahang tumayo. Maaring mas matanda na ako ngayon pero alam ko pa rin kapag may sira ang isang bagay. Ngayon nakita ko ang isang kumpanyang mayaman sa mga numero ngunit hungkag sa mga pagpapahalaga. Bukas, magbabago iyan. Habang inaakyat niya ang hagdan, sinulyapan niya ang mga lumang litrato sa dingding, mga kuha mula sa mga dekada na ang nakalipas. Mga larawan ng mas bata niyang sarili, ng unang team at ng kanyang pamilya sa unang opisina. Gumising ang mga alaala ng sakit at pag-asa. Buhay pa rin sa loob niya ang dati niyang bisyon. Sa ibaba na natiling nakaupo si Antonio, malalim ang iniisip. Kinuha niya ang isa sa maraming ulat ng kumpanya na nakakalat sa mesa. Habang binabasa niya ito, may napansin siyang kakaiba. Nakakita siya ng mga panloob na reklamo, mga luma na laban kay Angel, mga dokumentong isinampa ng mga empleyadong humiling ng paglipat, mga komento tungkol sa kanyang malupit na pag-uugali, at mga tala ukol sa nakalalasong kapaligiran sa trabaho. Mayroon pa ngang mga ulat ng hindi makatarungang pagtanggal, mga taong nagsalita tungkol sa takot at pang-aabuso, ngunit pinatahimik. Marahang napabuntong hininga si Antonio at umiling. Tama si Dad, hindi siya nagbago, mas gumaling lang siyang magtago. Sumandal siya sa upuan, iniisip ang lahat ng sinabi ni Mario. Mabigat ang tama nito sa kanya. Ginawa naming mga spreadsheet at target ang kumpanya, pero nakalimutan namin na bawat numero ay isang tao. Tumayo siya, lumakad papunta sa bintana at tumitig sa maliwanag na hardin. Sa labas, umuugong ang hangin sa mga puno. Payapa ang gabi, halos masyadong payapa kung iisipin ang bagyong darating kinabukasan. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Angel kapag nalaman nito ang bago niyang papel. At naisip niya si Jerry, ang tahimik na binatang nang hindi namamalayan, ay muling nagpasiklab ng isang bagay na matagal nang nawala. Baka nga siya ang nawawalang mitsa, bulong niya. Bumalik si Antonio sa mesa at maingat na inayos ang mga ulat. Bago umakyat, huminto siya sa harap ng malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa ibabaw ng fireplace, isang lumang pintura ng isang matatag at determinadong lalaki. Bahagya siyang ngumiti at nasabi sa sarili, hindi siya kailanman tumigil sa pagiging boss kahit hindi na ito nakikita ng iba.
Unti-unting nabalot ng katahimikan ang bahay. Sa itaas, nakahiga na si Mario sa kama, ngunit ayaw dumating ng antok. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano para sa kinabukasan. Patuloy na umuukil-kil sa isipan ni Mario ang mga nangyari sa maghapon, lalo na ang tahimik na kabaitan ni Jerry at ang mapanuksong tawa ni Angel. Habang nakahiga siya sa kama, marahan niyang ibinulong sa sarili, bukas, malalaman ng lahat ang tunay nilang halaga. Pumikit siya, handang tuparin ang kanyang salita. Sa pagsikat ng araw, habang bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa abot-tanaw, umalis si Mario sa kanyang mansyon. Kahit naghihintay ang kanyang driver, pinili niyang mag-isa muli. Gusto niyang dumating sa kumpanya tulad ng ginawa niya kahapon. Naglalakad papasok na walang katayuan, walang luho, kundi may malinaw na layunin. Ngunit ngayong araw, iba ang laman ng kanyang mga mata. Wala nang pag-aalinlangan, kundi kaliwanagan. Alam niya ng eksakto kung ano ang kailangang mangyari. Nang papalapit siya sa gusali ng kumpanya, agad siyang nakilala ng 2 gwardiya sa entrada. Mabilis nilang binuksan ang tarangkahan, wala nang kalituhan kung sino siya. Magandang umaga po, Ginoong Mario, magalang na bati ng mas batang gwardiya. Tumango lamang si Mario at naglakad papasok sa pangunahing lobby ng may parehong kalmadong hakbang. Ngunit ngayon, napapansin na siya ng lahat. Kumalat ang mahihinang bulungan habang naaalala ng mga empleyado ang nangyari nung nakaraang araw. Naalala nila kung paanong itinaboy ni Angel ang matandang lalaki, inakalang isang litong estranghero at pinaalis pa ito. Sa loob ng elevator, tahimik na tumayo si Mario. Ang bawat palapag na kanyang nadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mapagmataas na ngiti, ng pekeng pagiging magalang, at ng tahimik na paghamak na kanyang naranasan. Ngunit ang araw na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tila tumigil ang buong palapag. Nakatayo si Angel sa malapit, may hawak na bungkos ng mga folder. Nang makita niya si Mario, nanigas ang kanyang mukha. Pilit siyang ngumiti ng may kaba at naging sobrang matamis ang kanyang tinig. Sir, bumalik po kayo. Lubos po sa akong humihingi ng paumanhin sa naging hindi pagkakaunawaan kahapon. Sabi niya, pilit na kalmado. Walang sinabi si Mario. Kalmado siyang pumasok sa opisina ni Angel na para bang kanya na ito. Umupo sa upuang dati nitong ginagamit at inilapag ang isang sobre sa mesa. May mga hindi pa tapos na usapin, Miss Angel. Sabi niya sa matatag na tinig. Kinuha niya ang sobre at binasa ang laman nito. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng hindi makapaniwala. Isang termination letter. May pangungutya niyang sabi, hindi ito maaaring totoo. Wala kang autoridad para gawin ito. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit kumakapit pa rin siya sa ilusyon ng kapangyarihan. Sa oras na iyon, nagsimulang magtipon ang mga empleyado, nahila ng eksenang nagaganap. Mula sa kabilang bahagi ng palapag, lumitaw si Jerry sa pintuan. Hindi makapaniwalang nakitang nakaupo si Mario sa mesa ni Angel. Ginoong Mario, tanong niya puno ng gulat. Sinamantala ni Angel ang sandali. Jerry, tawagin mo ang security. May seryosong problema tayo rito. Bago pa siya makakilos, pumasok na sa opisina ang mga gwardyang sina Dante at Domingo na alerto na sa mga bulungan. Itinuro ni Angel si Mario at mariing inutusan, ilabas ninyo ang lalaking iyan sa lugar na ito. Ngayon na, nagtingin na ng mga gwardya sa katumingin kay Mario na nanatiling kalmado. Ob, singhal ni Angel, ano pa ang hinihintay ninyo? Lumapit si Dante at malinaw na sinabi, siya na po ang sinusunod namin ngayon, Miss Angel. Isang alon ng katahimikan ang dumaan sa silid. Napalibot ng pagkabigla si Angel. Ano ang sinasabi ninyo? Wala siyang autoridad dito. Tumayo si Mario at ipinatong ang kanyang mga palad sa mesa.
kalmado ang kanyang tinig, ngunit matatag ang bawat salita. Sa totoo lang, mayroon ako. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Ang pangalang nasa gusali ay akin, at simula ngayong araw, opisyal akong bumalik bilang Pangulo. Nanigas ang silid. May mga napasinghap at bulungan na naglipatan, may umatras, may nagpalitan ng mga matang puno ng gulat. Namumutla ang mukha ni Angel. "Kabaliwan ito!" sigaw niya. "Kung totoo yan, may magsasabi sana sa akin, tinatakot mo lang ako." Walang imik, binuksan ni Mario ang ikalawang sobre at inilapag iyon sa harap niya. "Kahapon, isa lamang akong bisita. Ngayon, opisyal akong naibalik sa posisyon. Si Antonio, ang anak ko at CEO ninyo, ay nagbigay sa akin ng buong kapangyarihan para kumilos sa ngalan ng kumpanya. Ang bawat desisyong gagawin ko mula ngayon ay pinal." Ipinadulas niya ang dokumentong pirmado at may selyo patungo sa kanya. Binasa yon ni Angel, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mapagkakamalian ng selyong ehekutibo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit parang nabilaukan siya. Pagkatapos, mahinahong inilapag ni Mario ang ikatlong papel. May ikalawang dokumento pa rito. Ang una ay ang iyong pagtanggal sa posisyon. Ang ikalawa ay ang iyong ikalawang pagkakataon. Nabasag ang kanyang tinig. "Ikalawang pagkakataon, ano ang ibig mong sabihin?" Payak ang sagot ni Mario. "Ibig sabihin, hindi ka tuluyang aalisin. Ngunit matututuhan mo ang kahulugan ng dignidad at ng tunay na trabaho. Simula ngayong araw, ang bago mong tungkulin ay bilang isang tagalinis. Tutulong kang linisin ang kumpanyang ito, literal. Kung nais mong ipagpatuloy ang iyong sahod, pirmahan mo ang kasunduang ito ngayon." Kumalat ang mga hingal at bulungan sa mga nanonood. May ilan na pilit pinigilan ng tawa. Namula ng husto ang pisngi ni Angel. Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit at kahihiyan. "Nakakahiya ito!" sigaw niya, naglalagablab ang mga mata sa hiya. Tumingin si Mario ng diretso sa mga mata ni Angel at mahinahong sumagot, matatag ang tinig. "Hindi, Angel, hindi ito kahihiyan. Ito ay hustisya. Ang nararamdaman mo ngayon, iyan ang matagal nang naramdaman ng iba dahil sa iyo. Ngayon, hinaharap mo lamang ang bunga ng sarili mong mga ginawa." Sa loob ng ilang sandali, hindi gumalaw si Angel. Tinitigan lang niya ang papel sa harap niya. Pagkatapos, sa bugso ng galit, inagaw niya ang bolpen at mariing pinirmahan ang dokumento. Sa lakas ng diin ay halos mapunit ang papel. Ibinato niya ang bolpen sa ibabaw ng mesa. Puno ng luha ang kanyang mga mata. "Pagsisisihan mo ito," sisinghal niyang sabi. "Walang pag-aalinlangan," sumagot si Mario. "Maaring oo, pero alam kong may matututunan ka mula rito." Humarap siya sa mga gwardiya at tumango ng simple. "Ihatid ninyo ang ating pinakabagong empleyado sa janitorial department. Siguraduhin ninyong matanggap niya ang kanyang uniforme," sabi niya, "pinal at walang puwang sa pagtutol." Sinubukan pang magprotesta ni Angel, ngunit kinumpasan na siya ni Dante patungo sa pinto. Nang mapagtantong wala na siyang kapangyarihan, naglakad siya palabas. Bago tuluyang lumabas, lumingon siya. Puno ng puot ang kanyang titig, ngunit sa ilalim nito ay may bahid ng takot. "Sinira mo ang karera ko," pabulong niyang sabi, nanginginig ang tinig. Hindi nagpatinag si Mario. "Hindi, Angel. Sinira mo ito nung naniwala kang hindi mahalaga ang respeto." Umalis siya. Nanatiling lubos na tahimik ang silid. Malapit sa pintuan, nanigas si Jerry sa kinatatayuan. Malakas ang tibok ng puso dahil sa lahat ng kanyang nasaksihan. "Ginoong Mario, kayo po talaga ang nagtatag?" tanong niya. Hindi pa rin lubos makapaniwala. Humarap si Mario sa kanya at marahang ngumiti. "Oo, at ikaw lamang ang tumuring sa akin bilang tao, hindi bilang isa pang trabahong pwedeng ipagsawalang bahala." Halos hindi makapagsalita si Jerry. Binalot siya ng damdaming hindi niya mapigilan.
Samantala, sa buong opisina, kumalat ang mga bulungan na parang apoy. Mahihinang tinig ang nagtangkang unawain ang nangyari. Bumalik ang nagtatag ng kumpanya at tinanggal si Angel. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari at unti-unting bumalot ang kaba sa buong gusali. Biglang umalingaw-ngaw ang isang kalmado ngunit matatag na tinig mula sa intercom. Lahat ng empleyado mangyaring magtungo agad sa pangunahing conference room. Nagdulot yun ng pangingilabot sa mga pasilyo. Tahimik na nagmadali ang lahat, walang kasiguruhan sa haharapin nila. Ang conference room na papalibutan ng mga salaming pader ay unti-unting napuno. Ang mga mukha ay halong pagkalito at takot. May natatakot sa malawakang tanggalan. Ang iba na may iniisip ang ganap na pagbabago ng istruktura. Kumapal ang tensyon na parang ulap. Pagkatapos bumukas ang mga pinto, unang pumasok si Mario, mabagal ang lakad ngunit malinaw ang layunin. Kasunod niya si Antonio, nakasuot ng maayos na madilim na suit, seryoso ang mukha. Agad na nanahimik ang buong silid sa kanilang pagpasok. Lahat ng mata ay nakasunod sa kanila habang pumwesto sila sa gitna. Tumayo si Mario sa harap ng pangunahing mesa at huminto sandali upang pagmasdan ng mga tao. Isa-isa niyang sinuri ang mga mukhang minsang nagbaliwala sa kanya, tumawa sa kanya o umiwas ng tingin. Makalipas ang ilang mahabang segundo, saka siya nagsalita. Sa mga nagdaang araw, naglakad ako sa gitna ninyo, sabi niya matatag, ngunit kalmado ang tinig. Wala ni isa sa inyo ang nakakilala sa akin. Dumating ako hindi bilang inyong amo, kundi bilang isang karaniwang kliyente. At ang nakita ko ay sumira sa aking puso. Wala ni isang bulong ang marinig. Nagpatuloy si Mario, hindi natitinag ang tinig. Nakita ko ang lamig, kayabangan at kawalang galang. Nakita ko ang mga taong kinukutya dahil sa edad, binabaliwala dahil tila hindi mahalaga, at itinataboy na parang hindi sila umiiral. Ngunit may nakita rin akong iba, isang bagay na bihira, isang bagay na nagbibigay ng pag-asa. Pinagmamasdan ni Antonio ang kanyang ama habang bumabagsak ang bigat ng kanyang mga salita sa buong silid. Ang kumpanyang ito ay isinilang mula sa isang pangarap na magbigay ng dignidad sa mga tao, bumuo ng tiwala at tratuhin ang bawat isa ng patas. Kahapon, wala na ang pangarap na iyon. Sa halip, pinalayas ako mula sa sarili kong nilikha, nyurakan ng mga taong minsan kong inupahan, ramdamang hindi komportabling katahimikan. May mga empleyadong yumuko, ang iba'y hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Pagkatapos itinaas ni Mario ang kanyang kamay at tumingin sa likod ng silid. Ngunit sa gitna ng lahat ng lamig, may isang liwanag. May isang taong namukod-tangi, isang empleyado na hindi alam kung sino ako, ngunit pinili pa ring magpakita ng kabaitan, respeto at pagkatao. Kusang napalingon ng mga tao kay Jerry na nakaupo sa bandang likuran. Ramdam niya ang mga tingin at bahagyang gumalaw sa kanyang upuan, nanginginig ang mga kamay. Jerry, mainit na sabi ni Mario, lumapit ka rito. Nag-atubili ang binata, hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad pasulong. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Pagdating niya sa harapan, marahang ipinatong ni Mario ang kamay sa kanyang balikat. Ang binatang ito ang nagpaalala sa akin kung bakit ko sinimulan ang kumpanyang ito, sabi niya. Habang ang iba ay tumalikod, siya ay nanatili. Habang ang iba ay humusga, siya ay tumulong. Habang ang ilan ay tumawa, siya ay nakinig. Yumuko si Jerry, lunod sa damdamin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit itinaas ni Mario ang kamay upang pigilan siya. Hayaan mo muna akong tapusin, sabi niya ng may kabaitan.
Gusto kong maunawaan ng lahat dito ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nabubuo sa katayuan, tagal ng serbisyo o ranggo. Ito ay nabubuo sa pagkatao. At napatunayan ni Jerry na mayroon siyang uri ng pagkataong kailangan ng kumpanyang ito upang umunlad. Huminto siya, saka tumingin ng diretso kay Jerry. Kaya simula ngayon, si Jerry ang magiging bagong CEO ng kumpanyang ito. Isang malakas na alon ng bulungan at paghigop ng hininga ang umalingaw-ngaw sa silid. May mga hindi maitago ang pagkabigla. Ang iba'y nagtinginan ng hindi makapaniwala. Napaurong si Jerry, nanlaki ang mga mata. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, nauutal niyang sabi. Ginoong Mario, tila may pagkakamali po ito. Hindi ko kaya, hindi pa ako handa para sa ganito, sabi ni Jerry. Nanginginig ang tinig. Ngumiti ang matandang lalaki ng may init at katiyakan. Mayroon ka nang wala sa karamihan ng mga lider, anak. May empatya ka, kababaang loob at matibay na pagkatao. Ang iba pa, mga pulong, numero, pamamahala, ituturo ko lahat yan sa iyo mismo. Lumapit si Antonio at ipinatong ang kamay sa balikat ni Jerry. Tama ang aking ama, nakita ko kung paano ka magtrabaho, kung paano mo tratuhin ang iba. Hindi ka nagre-reklamo at tumutulong ka ng walang hinihintay na kapalit. Iyan ang uri ng pamumunong desperadong kailangan ng kumpanyang ito. Mukha pa ring nag-aalinlangan si Jerry, pero Ginoong Antonio, isa lang po akong karaniwang empleyado. Hindi ko alam kung paano humawak ng mga meeting, ulat, lahat ng mahahalagang bagay. Naging mas matatag ang tinig ni Antonio, ngunit nanatiling suportado. Walang sino man ang ipinapanganak na marunong ng mamuno. Ngunit ang pamumuno ay hindi tungkol sa alam mo ang lahat. Ito ay tungkol sa kung paano mo tratuhin ang mga tao. At doon napatunayan mo na ang sarili mo. Muling humarap si Mario sa buong silid, dala ang lakas at linaw ng kanyang tinig. Lumago ang kumpanyang ito sa laki at yaman, ngunit sa daan, nakalimutan nito ang kapangyarihan ng kababaang loob. Nakalimutan nito ang kanyang puso. Ang araw na ito ay simula ng bagong yugto at magsisimula ito sa isang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng magsimula sa ibaba. Isang taong nauunawaan ang halaga ng sipag at ng isang mabuting kilos. Sinubukang magsalita ni Jerry, ngunit nabara ang kanyang lalamunan sa emosyon. Huminga siya ng malalim at pabulong na sinabi, "Hindi ko alam kung karapat-dapat ako rito." Marahang umiling si Mario. Karapat-dapat ka dahil hindi ka umapak sa iba para umangat. Iyan ang uri ng taong dapat mamuno. Tahimik na tumayo si Jerry, nalulunod sa damdamin. Bahagyang ngumiti si Antonio. Mas mabuting tanggapin mo na, bihirang magbago ng isip si Ginoong Mario. Muling umingay ang silid, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulungan ay hindi puno ng takot, kundi ng gulat, kuryosidad at paghanga. May ilang empleyado ang yumuko, naaalala kung paano nila tinawanan ang matandang lalaki noong nakaraang araw. Kita ang hiya sa kanilang mga mukha. Napansin yon ni Mario at direkta niya silang kinausap. Hindi ako narito para magparusa. Nandito ako upang ipakita na posible pa rin ang pagbabago. Nagaano man tayo kalayo na lihis, maaari pa tayong bumalik. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula ngayon kasama tayong lahat. Pagkatapos, humarap siya kay Jerry at iniabot ang kanyang kamay. Hindi magiging madali ang landas na ito, ngunit lalakarin ko ito kasama mo. Mananatili ako sa iyong tabi hanggang handa ka ng mamuno ng may lakas at katarungan. Kinamayan siya ni Jerry, namumuo ang luha sa mga mata, nanginginig ang tinig. Ibubuhos ko po ang lahat ng makakaya ko, sir. At ipinapangako kong hindi ko kailanman makakalimutan ang itinuro ninyo sa akin ngayon. Ngumiti si Mario, puno ang puso. Muling nagsalita si Antonio. Mula ngayon, si Ginoong Mario ang mangangasiwa sa kaluluwa ng kumpanyang ito.
ang mga pagpapahalaga nito at ako mismo ang tutulong sa pagsasanay kay Jerry. Hindi na tayo magiging kumpanyang pinamumunuan ng takot. Simula ngayon, magpapatuloy tayo ng may respeto. Isang marahang palakpakan ang nagsimula sa isang sulok ng silid. Unti-unti itong lumakas. Di nagtagal, umalingaw-ngaw ang buong lugar sa palakpakan. Ang ilan ay nahihiya, ang iba ay lubos na naantig. Tahimik na tumayo si Mario, hinayaang mangyari iyon. Nararamdaman ang mga taong pagkadismaya na napalitan ng isang bagong damdamin, pagtubos. Nang humupa ang palakpakan, nagsalita siya sa huling pagkakataon. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nagmumula sa titulong hawak mo, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa mga taong walang titulo. Ngayon nakakita ako ng pag-asa, at ang pag-asang iyon ay may pangalan. Ang katahimikang sumunod ay hindi mabigat. Ito ay puno ng paggalang. Tumingin si Jerry sa mga tao sa harap niya. Wala na ang kawalang pakialam sa kanilang mga mukha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay nakikita, hindi bilang isa pang pangalan sa listahan, kundi bilang isang taong may halaga. At habang pinagmamasdan ni na Mario at Antonio ang binatang matatag na nakatayo sa harap ng lahat, alam nilang may nagbago na. Nagbago ang kumpanya, hindi sa kita o istruktura, kundi sa puso nito. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo. May inihanda pa kaming isa pang espesyal na kwento para sa inyo. Itap lamang ang screen para panoorin ito ngayon. Sa mundong maraming tinig ang hindi naririnig, pinili ninyong makinig. Malaki ang ibig sabihin niyan. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mangyaring mag-subscribe. Ang inyong suporta ang tumutulong sa amin na magbahagi pa ng mga kwentong karapat-dapat ikwento. Magkomento sa ibaba at sabihin kung saan kayo nanonood. At kung maaari, ibahagi ang bidyong ito dahil ang pagbabahagi ng kwento ng pagbabago ay pagbabahagi rin ng kaunting pag-asa.